Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ako si Homer. Hindi tunay na pangalan. 18 taong gulang na at naninirahan ngayon dito sa liblib kabundukan ng isang sitio sa Leyte. Kasama ko sa bahay ang umampon sa aking si Lolo Gaspar na isang manggagamot. Simula nang ampunin ako ni Lolo Gaspar ay naging kasama at alalay na niya ako sa mga panggagamot niya. Kaya hindi na bago sa akin ang makakita ng mga nakukulam, nasasapian, naiyanggaw, o mga inaaswang. Nakakita at nakaharap na rin ako ng aswang. Dahil nga madalas akong isama ni Lolo Gaspar sa panggagamot niya. At hindi din naman maiwasan minsan na makipaglaban ang aking lolo sa mga kampon ng kadiliman. Nung minsang nakagamot si Lolo Gaspar ng isang nayanggaw, ay natanong ko ito kung bakit kailangang manghawa ng mga aswang na yon, ng pagiging aswang nila sa ibang tao. Sumagot naman ito ng, Homer, apo, kaya sila nangahawa o nangyayanggaw dahil gusto nilang maging kaisa ang taong natitipuhan nila. O kung minsan naman, hinahawaan nilang isang tao para dumami pa ang lahi nila. Pero apo, nung panahong bago ka pa lamang ipaampon sa akin ng namayapa mong tiyahin, hindi ganito sa lugar natin. Sambit ni Lolo Gaspar. Natatandaan ko pa noong nasa pudar na ako ni Lolo Gaspar. Maski isang beses ay hindi niya ako pinayagan na mangahoy sa kabilang parte ng bundok na tinitirahan namin. Dahil meron umanong komunidad ng mga aswang na naninirahan doon. At simula nang dumating ang mga nilalang na nakatira sa kabilang parte ng bundok na ito, ay napadalas na ang mga nagpapagamot sa kanya ng mga niyanggaw. Nang tanungin ko naman si Lolo Gaspar kung takot ba ang mga aswang sa mga katulad niyang albularyo, sumagot ito ng, hindi sila natatakot. Umiiwas lamang sila dahil kaming mga albularyo. Madali naming malaman kung aswang ba ang isang tao o hindi. At meron din kaming pangontra laban sa kanila. Pero hindi yun dahilan para matakot sila. Nang dumating nga ang komunidad na yon ay madami na sa kababaryo namin ang hindi napapadpad sa kabilang parte ng bundok. Dahil kung hindi sila naliligaw, babalik ng sugatan o minsan ay hindi na talaga nakakabalik pa at naglalaho na lamang ng parang bula. Ang mga nakakalabas naman ay laging sinasabi na may umatake sa kanila na kung hindi malaking asong itim, malaking baboy na itim, at kung minsan ay napakalaking ibon na kulay itim. Nireport din ito ng mga kababaryo namin sa mga alagad ng batas pero walang naniniwala kahit isa. Lumipas sa mga taon. Tumungtong ako sa edad na 18 taong gulang. Isang araw, maagang nagpaalam si Lolo Gaspar na aalis at may pupunta naman siyang isang kaibigan sa kabilang barangay. Tinanong naman ako ni Lolo kung gusto kong sumama pero sumagot ako ng, hindi na ako sasama, Lo. Ayusin ko pa itong nasirang dingding natin eh. Nasira ito dahil gawa ng kalumaan. Sumagot naman si Lolo. O sige apo, pero baka gabihin ako ng uwi ah. Ikaw nang bahala dito sa bahay at huwag na huwag kang lalayo. Opo Lo, mag-iingat din kayo. Nang makaalis na si Lolo Gaspar, ay nagsimula na akong magkumpuni ng nasirang dingding namin. At dahil sobra kong abala sa pag-aayos ay hindi ko na namalayan ang oras nun. Nang tumingin ako sa orasan ay pasado 12:00 na. Dito ay huminto na muna ako sa pagkukumpuni para magluto na ng makakain. Nang bigla akong makarinig ng usapan na nanggagaling sa labas dahil tahimik ang lugar namin noon.
Naririnig ko ang pinag-uusapan ng mga ito. Nagsasabi ito ng masarap-sarap na naman ang makakain natin ngayong gabi. Nung una inisip ko na baka mga kababaryo ko lamang na nakahuli ng ligaw na hayop sa gubat. Nasa isip ko manghingi ako ng konti panghapunan namin ni Lolo. Palabas na sana ako ng pintuan pero napatigil ako. Dahil ang nakita kong dalawang lalaki ay hindi pa baba ng bundok, kundi paakyat sila na merong pasan sa mga balikat nila. Magkabilang balikat. Dala nila yung isang kawayan na may sako sa gitna. Nang bigla akong makarinig ng isang iyak ng isang bata. Iyak na nanggagaling sa sako na dala-dala nila noon. Bigla akong napaatras at napayuko. Dali-dali akong lumipat sa nakasaradong bintana at bahagyang sumilip sa siwal. Habang nakasilip ako doon, nakita ko na may gumagalaw sa loob ng sakong dala nila. Bigla akong naguluhan sa mga narinig at nakita ko. Alam ko sa sarili ko na doon mismo sa sakong dala ng dalawang lalaki na yon ay nanggagaling ang pag-iyak na naririnig ko. Dahil sa tagal ko nang sumasama kay Lolo Gaspar sa panggagamot, ang unang pumasok sa isip ko ay aswang ang dalawang lalaking yon. At kahit papano ay may alam na rin akong dasal pang proteksyon kaya nabuo sa isipan kong sundan ang dalawang lalaki ng palihim at iligtas kung sino man ang biktima na dala-dala nila. Hindi sa pagmamayabang pero sa edad kong 18, matipuno ang katawan ko, batak sa trabaho. Dali-dali kong sinukbit ang itak at buntot pagi nun. Sumilip ako sa siwa. Tanaw ko pa naman ang dalawang lalaking ito na naglalakad papasok ng kagubatan. Dahil sa maliwanag na maliwanag pa ang sikat ng araw dahil pasado 12:00 pa lamang. Bago lumabas ng bahay ay nag-usal ako ng dasal, pang proteksyon. Nang matapos magdasal ay dali-dali akong lumabas at sinundan ko ang dalawang lalaking yon. Habang sumusunod, may ingat ako para hindi makagawa ng ingay. Agad naman akong napatago sa isang puno nang makita kong huminto ang dalawang lalaki. At napansin kong parang may pinag-uusapan ng dalawa pero hindi ko marinig. Binaba nila panandalian ang dala-dala nila. Umupo ang isa sa dala nilang sako na nakaharap sa direksyon ko. At ang isa naman ay naglakad pakaliwa. Nanatili ako sa pwesto ko at nagmamatsyag ng mapansin kong yumuko ang lalaki at parang natutulog nun. Naghintay pa ako ng ilang minuto at hindi pa nakakabalik ang kasama nito. Sa isip-isip ko, pagkakataon ko na yon para mailigtas ang batang bihag nila. Hawak-hawak ang itak. Hahakbang na ako nang biglang may tumama sa tagiliran ko na kung anong matigas na bagay dahilan ng pagkabagsak ko sa lupa nun. Kasabay noon ay narinig ko ang isang boses ng lalaki na nagsasabi ng, "Akala mo, hindi ka namin naaamoy." Kasabay ng paghalakhak ng lalaki at dahil sa sakit na nararamdaman ko ay hindi ko nagawang makakilos. Agad akong sinakal ng lalaking yan. Binitbit ako papunta sa kasamahan niyang akala ko nung unay natutulog pero nagkamali ako. Hinagis ako sa harap ng kasamaan niya. At doon ko lang nakita at napag-isip-isip na kaya pala magpalit ng aswang. Kahit na tanghaling tapat na tirik ang haring araw. Kahit sa sakit na nararamdaman ko ay pinilit kong bunutin ang buntot pagi. At ihahataw ko sana sa halimaw na nasa harapan ko pero naapakan ng kasamahan nito ang kamay ko. Nagsalita ang nasa harap ko ng,
Bakit mo kami sinusundan? Sinagot ko sila. Yang laman ng sakong dala nyo. Alam kong tao yan. Nagtawanan naman ng dalawa. Alam naman ngayon kung tao ang dala namin. Hapunan namin yan, bata. Sumagot naman ang nakaapak sa kamay ko. Isama na natin to para matuwa si Supremo sa atin. Yan ang napapala ng mga pake-alamero. Dagdag pa nito. Akala ko ay katapusan ko na ng mga oras na yon. Alam ko sa sarili ko na kahit magsisigaw ako, walang kahit sino ang makakarinig sa akin doon. Doon ko lang din naisip na hindi ko pa kaya ang ginagawang pakikipaglaban ni Lolo Gaspar sa mga ganitong uring nilalang. Lalong-lalo na pag naisasama niya ako pag dumadayo kami para manggamot noon. Kusang tumulo ang mga luha ko at naisip ko ang masasayang araw na kasama ko si Lolo Gaspar. Pumikit ako at nagdasal na sana ay humaba pa ang buhay ni Lolo at marami pang matulungan. Naramdaman ko nang tumayo ang lalaki. Itali mo na yan, sabi nito. Pero bago pa man sumagot ang kasama nito, nakarinig na ako ng sunod-sunod na kung anong tunog nun. Tunog na nanggagaling sa isang kaputok. Bigla ko na lamang naramdaman na may bumagsak sa likuran ko at tila may umaagos na tubig sa ulo ko. Nang dumilap ako, Sir Seth, ay nakita ko ang kaninang aswang na nasa harap ko. Nakatihaya, walang buhay. Butas ang ulo at tuguan. Ganun din ako. May dugong tumutulo sa ulunan ko. Tumayo ako at doon ko lamang din nakita ang nasa likod kong aswang na butas din ang ulo nun. Wala na rin buhay. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang dalawang kalalakian. Ang isang lalaki ay may hawak na baril. Nakasuot ng puro itim mula sombrero, damit, pantalon, sapatos. Nakatakip din ang bibig ng itim na face mask. At ang isang lalaki naman ay nasa itaas na isang puno at nakasuot ito ng pangsundalo. Nagsalita ang nakasuot ng pangsundalo ng, "Tol, bakit mo naman tinuluyan? Baka makatunog agad ng mga animal." Sumagot naman ang lalaking nakaitim ng, "Kaysa naman yung dalawang bata matuluyan, di ba?" Lumapit ang lalaking nakaitim sa akin at nagsalita. "Ano pang hinihintay mo? Tulungan mo na yung batang gusto mong iligtas." Sabay ngiti nito. "Gusto ko ang pinakita mong katabakan, bata, pero sa susunod, kung alam mong dihado ka, humingi ka ng tulong. Hindi nakakabawas ng pagkalalaki yan. Mahina pang proteksyon mo," sabi nito. Nang buksan ko ang sako, bumulaga sa akin ang batang kababaryo namin. Naitatago ko na lamang sa pangalang Daniela. Wala itong malay. Sumagot ang lalaking nakaitim na, "Iuwi mo na yung batang yan sa mga magulang niya. Malamang sa malamang, nag-aalala na yung mga yon. Ikaw, umuwi ka na rin. Delikado dito." Halos hindi ako makapagsalita dahil manghang-mangha ako sa kilos at pananalita ng lalaking nakaitim. Pero Sir Seth, hindi pa ako binabae. Lalaking-lalaki din po ako. Nakita ko namang tumalon pababa ang lalaking nakasuot na pangsundalo. Lumapit sa akin. Nakitang-kita ko na namumula ang mga mata nito, ng lalaking nakasuot ng pangsundalo. Nagsalita ito ng, "Bata, mas makakabuting umuwi ka na. Alam kong alam ng mga nakatira dito na pugad na mga aswang ang kabilang parte ng bundok na ito.
Dito ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob na tanungin sila kung sino sila. Pero matipid ang sagot nila. Dayo lang kami. Sabay naglakad na paalis ang dalawa. Hila-hila ang dalawang aswang na wala ng buhay. Kahit gusto ko pa silang habulin para magtanong ay hindi ko na nagawa nun. Dahil nagkamalay na si Daniela. Iyak ito ng iyak kaya napilitan na akong ibaba ito at ihatid pa uwi sa kanila. Nang makarating sa bahay nila ay nakita ko namang bakas ang pag-aalala ng mga magulang nito. Agad itong kinuha sa akin ng kanyang ina at tinanong naman ako nito kung bakit ako balot ng dugo. Doon ko ikinuwento sa mga magulang ni Daniela ang nangyari. Hindi naman sila makapaniwala sa mga sinabi ko dahil wala umanong mangangaas na pupunta sa kabilang parte ng bundok. Kahit sino. Dahil kinilala nga itong komunidad ng mga aswang. Kami nga na taga ron, hindi makakapunta doon. Tapos yung dalawang dayo pa, diba? Dalawa lamang sila. Ano yun? Magpapatiwakal sila. Matapos kong magpaliwanag ay agad naman akong umuwi nun. Dala-dala sa isip ko ang mga nangyari. Pagdating sa bahay ay agad akong naglinis ng katawan. Hindi na rin ako nakakain. Sumapit ang gabi at dumating na si Lolo Gaspar at halatang nagmamadali ito na makarating sa amin. Malayo pa lamang ay naririnig ko na itong sinisigaw ang pangalan ko. Lumabas naman ako ng pinto at nang makita ako ni Lolo ay agad ako nitong niyakap. Nagpasalamat na walang nangyari sa akin. Pagkapasok namin ni Lolo ay agad itong nagtanong sa akin kung ano ang nangyari. Nabalitaan daw niya sa mga kababaryo namin ang nangyari sa amin ni Daniela. Napatawa pa ako ng bahagya kay Lolo. Dahil kahit layo-layo pa ang bahay ay parang apoy ang tsismis. Mabilis kumalap. Kinuwento ko naman kay Lolo ang nangyari. Pagkatapos ay agad ako nitong pinalo ng yantok. Pero naging seryoso si Lolo nang tanungin ako ng, nakilala mo ba yung dalawang dayo? Siyempre sumagot ako ng hindi dahil may takip nga sa bibig yung dalawang yon. Natigil lamang usapan namin nang sabihin ko kay Lolo na kumain na muna kami dahil hindi pa nga ako kumakain. Habang nasa hapag ng kainan ay nakarinig kami ng katok na. Sino yan? Sabi ko. Pero katok lamang ng katok ang nasa labas. Tatayo na sana ako pero pinigilan ako ni Lolo at pinanatili ako sa pagkakaupo. Siya na umano ang magbubukas. Dahil sa takot ko na baka may mangyari na hindi maganda kay Lolo Gaspar. Humawak ako ng itak at sumunod dito. Nang nasa pinto na kami ni Lolo, nagwika ito ng, "Sino yan? Anong kailangan mo?" Sumagot naman ng nasa labas ng, "Magandang gabi. Hingi lang sana ako ng konting pabor. Kung pwedeng makahingi ng konting tubig inumin." Nang marinig yun ng Lolo ay agad naman itong binuksan ang pintuan. Nanlaki ang mata ko, Sir Seth. Dahil pagkabukas ng pinto. Nakita ko ang lalaking nakaitim na nagligtas sa amin kanina lang. Nagsalita ang lalaki habang nakangiti. "Pasensya na po sa abala. Baka pwede po ako hingi ng tubig." "Pwede naman iho pero hindi kita namumukaan. Mukhang dayo ka dito," sabi ni Lolo. Kinalabit ko si Lolo nun. "No, siya yung nagligtas sa akin kanina." Bagya naman nagulat si Lolo sa sinabi ko. Agad may tumingin sa lalaki sa labas at sinabihan ni Kunara. "O iyo, umasok ka muna." Pero sumagot ang lalaki na, "Bibili lang po ako sa labas, sir. Meron po akong kasama pero baka hindi yung magustuhan pag pumasok pa kami."
Kumunap naman ang noon ni Lolo Gaspar at sa lipa na lasan bang kasala mo para makita ko. Nakita kong sumenya sa malalaking nakaitim. Sabay noon ay paglapit ng kasama nito. Pero tumigil ito sa harap ng jeep naming gawa sa kawayan. Nakita ko naman na nanlaki ang mga mata ni Lolo at nagwika. Iyo, sigurado ka bang yan ang kasala mo? Opo sir, kaya sinabi ko po agad sa inyo na hindi na po kami papasok. Yun yung damang kaninang may iinom na tubig. Napanulok naman si Lolo at sumagot ng, mukha alam mo hindi pa panganibal kasama mo. Tubuli ka para bigyan ko kayo ng tubig na mainom. There is isang condition kung malalampasan ng kasama mo ang lahat ng pangontrang nakapalibot dito. Nakita kong mumipi ang lalaking nakaipim at nagwika na, Tol, pasok na daw tayo. Sa mga oras na yun, alam kong hindi normal na tao ang kasama ng nakaitim. Napanipibi ng lalaking nasa labas ng gate. Nagpasalamat. Normal itong nakapasok na walang iniinda. Lalong namlaki ang mata ni Lolo Gaspar. At doon din ako. Taanong nakapasok ang isang aswang sa bakuran namin na punong-puno ng pangontra. Nang manapit ng lalaking naapansyendalo, ada ditong nagpasalamat kay Lolo at humingi ng pasensya. Wala daw sinabalak man gulo. Mangini lamang talaga sila ng mga ino. Naimasmasan lang si Lolo nang iabot naman nakaipim na lalaki ang lalagyan nito ng tubig. Pinapasok naman ni Lolo ang dalawa. Kahit na ayaw nila. Pinaupo sila at tinanong kung kumain na at sumagot naman ng mga ito na tapos na. Ilitusan naman ako ni Lolo na lagyan ng tubig ang lalagyan ng tubigan nila. Pagbalik ko, at nang maabot ko ang tubig sa kanila ay agad silang nagpaalam. Pero mabilis silang pinigilan ni Lolo at nagwika na, maraming salamat sa pagkakaligtas sa po. Kung gustuin nyo, dito na kayo magparipas ng gabi. Nagkatinginan naman ang ganawanan. Sumagot. Nang wala anuman. Tinanong sila ng Lolo Gaspar kung ano ang malaparalan nila. Magalan naman na sinabi nila ang malaparalan nila Sir Seth. Pero hindi ko na ibabahagi ang mga tunay nilang pangalan dito. Ito kago ko na lamang sila sa palalaw. Ipim at pula. Si Ipim ay normal na tao. At pula naman ay alam niya na lang hindi siya normal. Isa siya aswara. Nagkaroon ng pagkakataon na panungin ni Lolo ang dalawa kung ano ang ginagawa nila sa lugar namin. Sumagot si Pula na, meron kaming inahanap. Kapareho kong malaswara. Nagtanong muli ang Lolo na, paano kanina nakakasiguro na bito yung matatagpuan na ninahanap niyo? Sumagot si Ipim. Meron akong nakilalang tao na kalang mablakbay sa panaginip. At itong lugar niyo ang pinuro niya sa akin. Sumagot naman si Lolo. Kung sino man ang hinahanap niyo, ano tong malaki ang ganik niya sa kanila? Bigla kong nakipan nagpulahan ng mata ni Pula. Nagwika ay panawra. Buwalang kinuha nila. Buhay din nila ang kabayaran. Tinapik naman ito ni Ipim at nagsalita na, pasensya na kayo. Ang grupong ito ang pumatay sa ama, kaya at sobrang padala ng panahon ng lumipas. Ginagawa namin ang paraan para mahanap at mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng butihin naming ama. Nakitaan ko naman ng lungkot si Lolo Gaspar. Nagsalita ito na, kung meron ako maitutulong, asahan nyo, tutulong ako. Sumagot naman si Ipim nang hindi na kailangan din baka mapahamak pa umano si Lolo Gaspar. Marami na umano silang nawa ng mahahaladang buhay.
Ayaw ni nilang madalbadan pa ng isang mabuting tao na katulad ni Rono. Sa paglipas ng oras, napag-alaman namin na parehas silang sundalo. Magkapatid na ang turingan nila. At sa susunod na kabilugan ng buwan nila, isa sa gawa ang pag-atake sa kabilang parte ng bundok. At kahit gustong sumama ni Lolo ay hindi pumayad ang dalawang ito. Gusto ko ding sumama pero hindi talaga pwede. Enero 6, sa kasalukulang taon. Araw ng kabilugan ng buwan. Kung sa amin ay gabi ng mga taong lobo. Kita ko sirsat na kay Parvulario Sinolo Gaspar ay wala ipong nabigay na proteksyon sa itim at pula. Ayon kay Nonor, si Pula ay nadampasan na nito ang pagiging isang supremo dahil hindi na ito pinatablan ng mga pangontra. At si Itim, kahit normal na tao ay alam niyang may tawa nitong wapya. Nakikita ni Lolo ang gabay nito na nagbibigay proteksyon sa kanya. Kaya tanging dasal lamang ang naialay ni Lolo Gaspar sa dalawang bayo. Sumapit na ang alas 6 ng gabi. Nagpaalam na si Itim at Pula. Nakatanaw lamang kami ni Lolo habang naglalakad sila panayo. Nang makapasok na kami ng bahay, palakad-lakad si Lolo at hindi mapakali. Patingin-pinin sa orsan. Pingin ng pingin sa labas. Maya-maya pa, isang malakas na buntong hinina ang narinig ko. At nagmika si Lolo na, Apo, mag-ayos ba? Susundan natin ang dalawang bayo. Agad akong napangipi at dali-daling nadayos na mga kadawitan. Alas patakbo na kaning naglalakad para maabutan namin si Itim at Pula. Nasa kalagitnaan pa lamang kami papunta sa kabilang parte ng bundok. Napahinto kami dahil naramdaman ni Lolo Gaspar na parang may sumusunod sa amin. At hindi nga siya nagkakamalinan. Merong 3 maiitim na anino ang nagpapatalon-talon papunta sa direksyon. Una saan kami nun. Pinaganda naman ako ni Lolo sa kung ano man ang mangyari pero nagtaka kami dahil malapit na ang mga ito sa amin. Milagpasan lamang kami. At maya-maya pa ay nakakarinig na kami ng mga putok. Putok ng baril na alam kong galing kay Itim. Dito ay nagmabali na kaming tumakbo. Ang mga sumunod na nangyari, Sir Seth. Halos hindi ako makapaniwala. Sa unang pagkakataon, sa sobrang padal ko nang naapira sa lugar namin. 7 o 6 na silayan ang sinasabi ni Laura. Kumulibad na mga aswala. Merong mga kabayan na gawa sa awayan. Kakaiba din ang amoy na sobrang samsam ang bahonan. Hindi ito maikukumpara sa kahit na anong mabahong balay. Dahil sobrang baho talaga. Napakalansa pa. Baig pa ang palengke ng mga isda. Nadliliyab sa apoy ang mga kabayan. Kitang-kita o Sir Seth ang mga nadlalakihang mga hayop na hindi ko maintindihan kung hayop ba talaga. Nakita ko si Itim na pinagbabaril ang bawat lumalapit at mga tumatakbo palis na. Si Pula naman ay tila tao pa din pero kakaibang itsura. Nagpupulahang mata, nagtutulisang mga pangil at mga kuko. Lahat ng susugod sa kanilang dalawa ay kitang-kita ko kung paano bumulagta sa lupa. Dahil sa liwanag ng buwan at liwanag ng apoy. Kitang-kita ko ang mga kulay pulang dugo na umaagos at pumapatak sa lupa. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nang biglang sumigaw si Pula ng, mas halimaw pa kayo sa mga mantas. Sa wakas, sa haba ng panahong nagtago kayo, nagkita-kita tayong muli. Panahon na ng paghihiganti ko.
Walang ano-ano, may sumagot sa kanya na isang aswang. Nagtago. Hindi ako nagtatago. Nagpaparami lamang kami. Nakita ko naman agad na pinagbabaril ni Itim ang aswang na nagsalita. Nang mapalibutan ng mga aswang si Itim at Pula, dito na sumigaw si Lolo ng, "Mga demonyo kayo! Kayo ang salot sa lugar na ito!" Kung ano-anong dasal ang binibigkas ni Lolo Gaspar. Pero tila hindi ito tumatalab sa mga kaaway nila Itim. Dahilan para paghahatawin ni Lolo ng buntot pagi ang mga aswang na gustong sumugod sa amin. Nang makita kong nahihirapan si Lolo ay kusa na lang gumalaw ang katawan ko. Pasugod na inatake ang mga nilalang na umaatake kay Lolo Gaspar. Narinig ko naman na sumigaw si Itim ng, "Bakit kayo sumunod dito? Madadamay lang kayo." Habang patuloy ito sa pagbaril, Sir Seth, hindi ko mabilang kung gaano karami ang mga nilalang na kinakalaban namin ng oras na yon. Maya-maya pa ay tumigil ang pagbaril ni Itim. Napansin kong wala na itong hawak na baril at isang maliit na kutsilyo na lamang ang hawak niya. Palapit na kami ni Lolo Gaspar kila Itim nang marinig kong nagwika si Pula ng, "Tol, kahit anong mangyari, walang iwanan." Sa gargal nitong boses, sumagot naman si Itim ng, "Ay mo pa ba sasabihin sa akin yan? Kahit kamatayan, sasamahan kita." Sabay tawa nito. Nang magsalita ang parang pinuno ng komunidad na yon ng, "Paano yan bata? Mukhang susunod ka na sa ama mo . Hindi na kayo aabutin ng kinabukasan dito." Napalunok na lamang ako nang makitang sabay-sabay na sumugod ng mga nilalang na ito. Nang biglang may humarang na 3 malalaking aso. Sumalubong sa pag-atake ng mga aswang. Kasabay nun ay sunod-sunod na putok ng baril na ang naririnig ko. At nang tingnan ko ay merong 2 unipormadong sundalo ang palapit sa amin. Dahilan para mag-atrasa ng mga kalaban nila. Nakita kong lumapit kay Itim at Pula ang 2 sundalo at ang 3 naglalakihang aso. "Buddy, pasensya na. Nahuli kami ng dating." Ngumiti lamang si Itim at sinabihan kami ni Lolo Gaspar na huwag nang makisali dahil baka mapano pa kami. Sabay-sabay silang humarap sa grupo ng mga aswang. Kitang-kita ko kung gaano katatag at katatapang ang mga taong nasa harap ko na kayang makipagsabayan sa mga hindi normal na nilalang. Naubos nila ang komunidad ng mga aswang at napatay nila ang pinuno ng mga ito. Tinanggalan nila ng ulo ang mga yon. Napahiga si Pula sa lupa dahil sa dami ng sugat na sa katawan. Kinausap niya si Itim noon. "Tol, kung mawawala ako ngayon, may karapatan ba akong mamatay bilang normal na tao?" Sumagot naman si Itim ng, "Para sa akin, Tol, normal ka. Hindi ka pa kukunin ng Maylika. Naghihintay ang kapatid mo at mga pamangkin mo sa pagbabalik natin." Hindi ko na ikikwento ang mga sumunod, Sir Seth. Pasensya na. Pero bilang paggalang ko na din sa mga taong tumulong sa amin para mawala ng tuluyan ang kinatatakutan naming komunidad ng mga aswang sa kabilang parte ng gubat na yon. Bago umalis si Itim at Pula, nagpasalamat si Lolo Gaspar sa kanila dahil naresolba ang problema ng lugar namin sa mga ganitong nilalang. Sa katunayan, minarkahan ako ni Pula. Proteksyon ko man yun sa mga nilalang na may hindi magandang balak sa akin. Silabihan naman ako ni Itim na wag akong matatakot sa panlabas na anyo ng kahit sino mang nilalang.
dahil nililin lang lamang ako ng mga ito para matakot ako. Simula nang mawala ang komunidad ng mga aswang, Sir Seth, nakakapunta na ang mga kababaryo namin sa kabilang parte ng gubat para mangahoy o manghuli ng mga ligaw na hayop. Ganon din ako. Madalas din akong pumunta doon. Dahil hanggang ngayon, sariwa pa sa isip ko ang mga naranasan ko sa komunidad ng mga aswang. Nang minsang sugpuin sila ng mga dayo. Maraming salamat, Sir Seth. Ang kwento nito ay nangyari taong 2007. Napagkasunduan namin ng ex ko na bumisita sa lugar nila. Sa Karatagan, sa Kalinog, Iloilo. Madaling araw pa lamang noon, buwan ng Abril, Huwebes Santo. Nagyari na kami papuntang Kalinog mula sa syudad ng Iloilo. Doon kasi kami magdadaos na mahal na araw. Sa piling ng pamilya ng ex ko na noon ay nakatira sa may Karatagan. Mula Tungka Terminal sa Haro, ay sumakay kami ng jeep papuntang Alinog. Nasa may isang oras din ang biyahe na yon. Pagdating naman ng bayan ng Kalinog, bumaba kami ng jeep at sumakay naman sa isang habal-habal. Hanggang makarating kami sa may barangay. Sa bungad na hindi ko na matandaan kung ano ang palayan ng barangay na yon. Sablip naman kaming nagpahinga at kumain ng agahan. Doon kami sa may maliit na karinderya sa lugar na yon. Pagsapit ng alas 8 ng umaga ay simula na kaming maglakad paakyat ng bundok. 4 kaming naglalakad noon. Si X, ang kapatid niyang lalaki, ang pinsan niyang lalaki at ako. May bala kami noong isang sako ng bigas at mga karton na may lamang tuyo. Noodles, mga sardinas at iba pa mga groceries na mahirap pagyulapin sa lugar nila dahil wala namang tindahan doon. Ang pinakatindahan sa kanila ay doon mismo sa binababaan namin kung saan kami kumain ng almusal at nagpahinga sa blep. Kung kaya't di lang pasalubong sa pamilya nila. Namili kami ng groceries noon. Maraming asin at betchin. Isang container ng gas. Isang dalulu mantika. Konting mga damit na noon ay nabili ko lang sa ukay-ukay. Hindi magkamayo ang mga kasamahan ko sa paglalakad. Ayaw din naman nila akong pabuhatin ng marami. Bereng di ako sanay sa daan. At unang beses ko lang maglakad ng doon karayo. At umakyat sila noon sa taas na bundok. Nasa 5 oras na lakarin ang kailangan bago marating ang lugar ni Sir Seth. Pero noong mga panahon na yon, kasama ko kung kaya sabi ni Exe baka abutin kami ng 6 na oras kasi nga mabagal akong maglakad noon. Mabuti malamang bago pa kami umuwi doon ay may pagbigay alam na ni X sa isa sa kakilala nila sa lugar na uuwi kami. Kung kaya inaasahan namin na may sasalubong sa amin sa may daan para tulungan silang magbuhat sa aming mga bera-bera. Patuloy kami sa paglalakad sa mga pilapi ng palayan. Madali rin naman ang paglalakad sa pilapil. Dahil tagtuyo noon kung kaya't walang putik ang mga pilapi noon. Nang nakarating na kami sa sumunod na sitio mula sa main road, ay may natanong kaming 3 kalalakihan na naglalakad. Kaudad naman ito nakilala nila X. Ito pala yung tiyuhin nila at 2 pinsan. May bila-bila pang duyan na mga ito. Kung kaya pinakala ko na may iba pa silang susundin. Yan pala, para daw sa akin yan. Inisip nila na baka hindi ko kayanin ng paglalakad. Kung kaya't mainam na ang may nakahanda silang duyan para pasanin na lamang nila ako noon. May ako noon na napapangipis sa sinabi nila. Maliit naman kasi akong babae kung kaya't siguro iniisip nila na hindi ako sanay sa nakaran. Lumaki naman ako sa bukid. Yun nga lang ay hindi kagaya man sa lugar nila na bundok talaga. Hindi pa mga kami nangangalahapi sa paglalakad na.
Pagkaabot nila ng ibang daladala sa pinsan at tiyuhin nila, ay kagad naman na kinuha sa akin ni X ang dala-dala kong backpack. Ididigay ko naman ikaw sa kanya ko kaya tanging ang sinbag ko na lamang ang dala kong bag nun. Naging magaan ang paglalakad ko. Kung kaya't naging medyo mabilis na rin ang paglalakad ko nun. Yun na ay nasa hulihan nila ako. Gustong gusto ko kasing pagmasdan ng kapaligiran noon. Napakaganda ng malawak na palayan at maraming punong kahoy sa paligid. Naroroon pa yung mga puno ng niyog na napakarami. Hindi din ako nakaramdam ng pagod sa paglalakad. Masyado kasi sila mainay at masin nagkikwentuhan. Napakalakas pa at napaka-presko ng simoy ng hangin. Kung kaya't kahit na mainit ang sikat ng araw, ay hindi kami nakakaramdam ng pagod. Ina lang, madalas ang pag-inom namin ng tubig. Mabuti na ramong at marami ang dalabara namin tubig na pinlipan ni X sa term note sa uga. Sa una, pikalawang sikir na dinaanan namin. Masaya pa at masalap ang simoy ng hangin. Pero nang malapit na naming marating ang itatatlaw sipyo, kung saan ay nakatawid na kami sa ikalawang sapa. Kadad na akong pinaditnaan ni X at ang pinsan niya. Kadad din ipinasuot sa akin ng tiyuhin niya ang damit-damit ikaw sombrero. Habang sa unahan ko naman ay ang kapatid ni X at dalawa niyang pinsan. Medyo nagtataka man ay nanahimik na lamang ako. Iniisip ko na lamang na alam nila ang kanilang ginagawa kasi nga lugar nila yan eh. Maya-maya pa ay pinapigil kami sa paglalakad ng tiyuhin niya. Inilapag nito ang pasan-pasan nitong karton niya. Sabay lumapit sa akin. Nagulat na ako nang bigla nitong nilawayan ang hintuturo niya. Sabay guhit ng krus sa noo ko. Sa pulso at sa kamay. Pati sa paa. Pagkatapos ay sinabi nito na itaas ko umano ang damit ko. Lalagyan niya rin ng krus na laway ang pusod ko nun. Lapatingin ako kay X na may nagtapanong na marmata. Sinabi nito sa akin na sunbing ko na lamang. At malapit na naming madaanan ng lugar ko saan pirahan umano ng mga hindi ka nais-nais na mga nilala. Sinabihan naman ako ng tiyuhin ni X na kapag kakausapin ako ng mga tao doon. Magunwari lamang akong abala sa paglalakad. Mapila ba wala akong naririnig. Marami man akong katanungan sa kanila. Ay mas pinili ko na lang muna ang manahimik. Sa isip-isip ko ay saka na ako magtatanong. Kung marapin na namin ang bahay ng pinsan ni X, kung saan dali mananapili ng 3 araw. Maya-maya pa ay nagsisimula na kaming maglakad sa pilapili, patawid sa kabilang sipyo. Doon ko naramhap ang hangin na amoy malansa. Kahit sa kalagitnaan nito ng araw, napakabigat ng presensya ang nakapalibot at nakabalot sa paligid na iyon. Matindi ang sikat ng araw, pero napakalamig ng pakiramdam ko ng mga oras na iyon. Doon ko napagtanto ang dahilan kung bakit mirawayan ako ng tiyuhin ni X. Isa itong manggagamot sa lugar nila. Patuloy ang aming paglalakad hanggang sa narating na namin ang gitna ng pinapilan. Doon ay may napanaw kaming kabayan sa gilid ng bukid. Napapalibutan ito ng matataas na kalahib. Pero may bakod naman ang gilid ng bukid. Kung saan sa ibaba noon ay ang piyapi na dadaanan namin. Papunta sa ikatlong ilog na tatawiran namin noon. Papunta naman sa barangay ng dati kong nobyo. Napakalayo ng lugar nila. Pero ayaw ng pamilya niya na iwan ng lugar nila noon. Dawa nung doon sila dumaki. At doon na rin ang nakasanayang kabuhayan nila. Kaya't ang mga kamag-anak na nasa malayo ay walang choice kundi ang umuwi doon paminsan-minsan para dalawin sila.
Bumababarbie naman kung minsan sa syudad ang mga kamag-anak nila kapag naglalako sila ng mga paninda. Paghabi ng basket, duyan at banig ang pinagkakaabalan nila noon. Habang naglalakad kami sa Pirapirya, ay may narinig kaming sipol sa itaas na bahagi ng burol, kung saan naroroon ang kabayan. Sumagot naman ang tiyuhin at mga pinsan ni ex na kunwari ay paggubo. Sabay nagsalita ang tiyuhin nila ng, "Daan lang kami." Wala naman kaming narinig na tubon mula sa mga tao na noon ay nakamasid lamang sa paglalakad namin. Tahimik lamang kaming naglalakad hanggang sa marating na namin ang dulo ng pilapil na yon. Bumungad sa amin ang isang napakalinaw na ilog. Mabato ito. Napakalamig ng tubig at napakasarap magtampisaw doon. Pero hindi na pumayag si ex at mga tiyuhin niya na tumigil kami doon. Sinabihan kami na medyo bilisan ang paglalakad hanggang sa makatawid kami sa ilog. Nagulat kami ng pagkasampa ng tiyuhin ni ex sa pangpang. Ay siya namang pagragasa ng tubig sa ilog na yon. Sabi ko na nga ang sabi nito. Napatingin naman ako sa kanya na nagtataka. Kung nahuli pa tayo ng 30 minutos, baka hindi na tayo makatawid. Sambit nito. Napabuntong hininga naman si ex noon, pati ang kapatid niya at mga pinsan. Ako naman ay nagtataka na nagtatanong kung bakit. Maganda naman ang agos ng tubig na hindi pa nga naabot sa tuhod ko. Pero bigla na lamang rumagasa at tumaas nun. Mamaya ko na yan sagutin. Ang sagot naman ni ex sa tanong ko, "Mahirap yan tuyoy ah. Hindi sila sumagot kanina nung salita ka." Ang wika nito. "Kaya nga kailangan natin pag-usapan tumamaya." Napatanong naman ako ng, "Malayo pa ba tayo?" 5 oras na kasi kaming naglalakad noon. Medyo nakakaramdam na rin ako ng gutom. Medyo nangihina ako bigla. Hindi ko din maipaliwanag kung bakit. Sumagot naman si ex na malapit na kami. Tatawirin na lamang umano namin yung pirapil na yan. At tatawirin ng isang maliit na sapa. Kasunod noon ay makakarating na kami. Kagad namang ibinaba ng tiyuhin ni ex ang karton na pasan niya. At muli ay ginuhitan na naman niya ako sa noo. Na krus na galing sa laway niya. Doon ay agad ko namang nararamdaman na gumaan ang pakiramdam ko. Bumalik ang lakas ko sa paglalakad. Mga 1:00 ng hapon nang matawid namin ng sapa. Umakyat kami sa burol, kung saan naroon na ang ilang kabahayan na mga kamag-anak nila. Huminto kami sa bahay ng isa niyang tiyuhin na si Raul. At doon ay inilabas namin ang aming baon na pagkain. Para makapagpahinga at makapagpananghalian muna. Kagad naman kaming sinalubong ng kanyang asawa. At medyo nagulat ako gawa ng kilala na ako doon. Inilabas nila ang kanilang pagkain na ginataang sasong pilipit. At ang nahuli ng kanyang asawa sa pangangaso na ibon. Inadobo nila yon. Kumakain naman ako ng ibon kung kaya't ayon. Nakisalo na rin ako sa kanila. Masaya kaming nananghalian hanggang sa maya-maya pa ay dumating na ang Tio Eddie ni ex. Sinundo kami at doon kami tutuloy sa kanila. Kaya pala hindi ito nakasundo sa amin sa may bukana dahil kinatay nila ang baboy ramo na kanilang nahuli. Nakalimutan ko nang naramdaman ko na tamlay ng katawan. Naaliw ako sa pakikipagkwentuhan sa kanila. Masaya silang kasama at kakwentuhan nun. Hanggang sa kailangan na naming umalis para umakyat na sa kabilang burol, kung saan ang bahay ng tiyuhin ni ex na tutuluyan namin. Inabisuan ko na lamang sila na sumunod na lamang doon para mabahagian sila ng aming daladala.
Masaya naman kaming naglalakad pababa sa burol para umakyat sa kabilang burol noon. Para lamang kaming nag-hiking noon. Masaya gawa ng may kabataan na. Tapos may mga kababahian na akong kasama. Asawa at anak ng kiwi ni ex noon. Yun bang ramdam mo yung pag-welcome nila? Pagkarating namin sa kabilang burol, ay sumalubong sa amin ang bahay na medyo may kalakihan at gawa sa purong matitibay na kahoy. Nakaangat yan sa lupa. Sa silong ay may baboy ramupa na nakatali nun, na may mga biik na nagsisitakbuhan lamang sa bakuran nila. Meron din silang mga alagang manok at aso. Doon ay sinalubong kami ng isang matandang babae. May tungkod ito na gawa sa kahoy, na kung titingnan ng kahoy na yon ay napakarupok na. Pero nung pinahawakan niya sa akin ay napakatibay naman nun. Meron din itong nakataling pulang panyo sa kanyang bewang. Kagad naman akong nagmano sa matanda na napag-alaman kong lola para yun ni ex. Natuwa naman ito sa akin at kita ko na masaya na makilala ako. Kung kaya't hindi na ako umalis sa tabi niya. Malapit talaga kasi ako sa matatanda at bata, Sirsa. Maya-maya pa ay dumating ang nanay ng ex ko at mga kapatid niya. Isang babae at ang bunso niyang kapatid na lalaki. Nagsibatian kami. Medyo napaluwa pang ng nanay niya. Akala niya kasi ay hindi ako sasama sa anak niya sa pag-akyat sa bundok nun. Napamiti na lamang din ako sa kanya at biniro-biro ka pa nga na makailang beses ko na rin kasing nakita ang nanay niya tuwing bumababa ito lang syudad. At minsan ko na rin siyang ipina-check up sa doktor gawa ng may ulcer ito. At yung mata niya ay kailangan ng suotan ng salamin. Kung kaya't ako nang umalalay sa kanya. Wala kasi itong alam sa pasikot-sikot sa syudad nun. Natutuwa naman ako nun. Gawa ng na-appreciate niya pala ang ginawa ko para sa kanya. Maya-maya pa ay nagpasama na ako sa balon. Kung saan sila naghuhugas o naliligo. Para makapagbihis na rin ako. Nang masimulan na rin namin maibahagi ang dala-dala namin para sa kanila. Sinama naman ako ng nanay ni ex at kapatid niyang babae na noon ay malapit na sa akin. Pati na rin ang pinsan niya. Kaya yun, maingay kami sa balon nun. Laging tawanan lamang at kwentuhan. Nasa tabi ng bahay lang naman yun ang bahay na tinutuluyan namin, Sirsa. Nang matapos na ako sa pag-ayos sa sarili ko, hinayaan ko na ang nanay ni ex na magbukas ng kahon. Kung saan naroroon ang mga pasalubong namin sa kanila. May mga pangalan naman na yon at nakaset na kung kaya't ipapamahagi na lamang nila yon. Pero pagdating sa mga damit, ayun na, unahan na sila. Nakakatuwa silang pagmasda na sobra nilang na-appreciate at nagustuhan ng mga pasalubong namin sa kanila nun. At sa mga kalalakihan naman, ayun, pangmalakas ang hineroso brandy ang dinala ni ex at emperador. Nalubos na nagpatuwa sa mga tiyuhin at mga pinsan ni ex na kalalakihan. Sinabihan din nila ako na ako na ang magluto ng ulam ko sa hapunan. Gawa ng iba daw ang pagkakaluto ko sa syudad kaysa sa pamamaraan ng pagluluto nila sa bundok nun. Kung kaya't wala naman na akong reklamo pa. Kagad na akong gumayak na mga gagamitin ko sa pag-aadobo ng baboy ramo. Nakinatay nila at sadyang nagtira ng malaking parte. Para umano iluto ko yon. Tuwang-tuwa naman ako dahil doon. Habang sila naman ay nag-ihaw ng kanilang pulutan ng hapon na yon. Ako naman ay nagsimula na magluto ng pansit at adobong baboy. Mas lalo pa kaming natuwa nang nagkatay pa talaga ng 3 manok ang pinsan ni ex. Niluto namin yun na tinola na may maraming dahon ng sili. Masayang salo-salong naganap bago gumabi. At dahil walang kuryente sa lugar, gumawa na lamang sila ng siga. Nagsabi pa ang lola ni ex na gumawa ng 4 na siga sa 4 na sulok ng bakuran. Noong una, inisip ko na isiniga nila yon para maging maliwanag ng kapaligiran namin.
Pero may iba pa palang kahulugan yun. Lambaliwanag ng paligid ay inilakab na namin ang pagkain sa sala ng bahay nila. Naglabre lang kami ng dahon ng saging at doon na inidaday ang mga niluto namin nun. Mga 8:00 ng gabi na magsimula kami maghapunan. Gawa ng hapon na nagsimula kami mabiuto ng aming pagkain. Isang masayang hapag ang aming pinagsaluhan. Bawat pamilya ay masayang nagtipon-tipon at nagkikwentuhan nun. Habang ang mga kalalakihan naman ay masayang nag-iinuman sa bakuran. Nung may amaya pa, pinagipnaan ako ng nanay ni ex at ng lola niya. Medyo nagtataka ako gawa nung suweryoso ang mukha nila noon. Binagyan ako ng lola ni ex ng panyo sa ulo na kulay pula. Ang sabi niya ay wag na wag ko manong tatanggalin yan. Ang nanay naman ng ex ko ay sinabihan ako na wag nang lumabas at manatili na namang sa loob ng bahay. Idalok ako ng tiyay ni ex na doon na ako sa kwarto matulog. Pero sumagot ang lola at ang nanay niya na doon na ako sa sala. Mas mainam o ano na nakikita nila ako doon. Lilipat na lamang ako sa kwarto kapag maayos ng lahat. Ako naman may naguguluhan sa kanilang mga kinikilos. Dahil tani-tani na lamang ay masaya pa kaming nagkikwentuhan at nagtatawanan. Napatanong ako ng, ano po bang nangyayari? Sumagot naman ng lola na may nakakita sa'yo kanina habang naglalakad tayo sa pinapinan. Papunta dito. Sinundan ka nila. Napangunan naman ako sa mga narinig ko. Sumagot ako ng, Lola, hindi naman ho ako buntis ah. Bakit po sila sumusunod? Kahit hindi ka buntis, bago ka sa paninimida iha, ang puti mo pa, kaya naakit sila sa'yo. Sagot nito. Tumahimik na lamang ako at tinanaw ang bintana na noon ay isinarado na mira. Ang tiyuhin at mga pinsan ay nagiinuman pa rin sa bakuran. Nagsilipatan na sa pag-iinuman nila. Doon na sila pumwesto sa may silong ng bahay. Saan nakakaupo sila ng maayos dahil mataas ang silong na yon. At pwede din silang maupo at gumalaw doon nang hindi nauuntog sa may sahig. Maya-maya pa ay may marinig kaming huni ng ibon. Sabay sabi ni Lola na, aba matapang. Mukhang hindi na ako nakikilala nito. Sumagot naman ang nanay ni ex nun, na medyo matagal-tagal ka na rin kasing huminto sa panggagamot at nanahinig me. Kaya siguro ganyan. Doon ko binalaman na isa pa ng manggagamot o babae yan. O bang hihilot ang lola na ito ni ex. Manoon may sinalunan ng kanyang anak na babae. At yun ang nanay ni ex nun. Kinigabutan ako ng muli kong marinig ang tunog ng ibon na yan. Yun bang huni palang manonood may takot sa kalaman ko. Na parang nagsisitayuan ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Kahit pa nasa gitna na ako ng dalawang manggagamot. Natakot pa rin ako. Maya-maya pa ay narinig ko ang pinsan ex na nagsabi ng, napakatapang nyo naman. Ipanin ang nambito kami lahat nagtitipon-tipon pero malakas pa ang loob nyo na sumugod. Huwag niyo makante ang bisita namin. Dahil pamilya na namin yan. Hindi yan basta bisita lang. Sumagot naman ang Kiyohimira. Hayaan niyo. Gusto naman niya kami lang walagasan ng ilahi. Narinig ko na may sumagot sa labas ng bakuran pero wala naman akong naintindihan sa mga pinagsasasabi nito. Samantalang marinaw ko naman na naiintindihan ang sagot ng kapamilya nila ex-nun. Muli pa ay nagsalita ang nasa labas ng bakuran.
Ganoon pa rin at wala akong naiintindihan. Maya-maya pa ay may biglang dumapo sa may bubong. Napakalakas ng tunog na yon. Pero ang lola ni X ay biglang nag-usal ng kung anong dasal at kaagad na inasinta ang bubungan. Bigla namang may lumagapak sa lapag noon. Kasabay noon ay ang mga pag-angil. At dito ay kaagad nagsipulasan sila X sa may silong. Yun pala, ang tiyuhin niya ay kaagad ng sinalo ng saksak ng kanyang punyal. Ang pusa na nahulog mula sa may bubungan. Kaagad naman kaming nakarinig ng gigil na pag-angil. Nabsalita naman ang tiyuhin ni X ng, "Wala kayong respeto. Hindi namin kayo inaano. Kaya wala kayong karapatan na sumugod sa pamamahay ko at manggulo. Iuwi niyo na to. At kung may bala kayong gumante ay nakahanda kami. Hindi porket may kapangyarihan kayo na galing sa dilim, ay malakas na kayo." Maya-maya pa ay nakarinig kami ng pag-angil muli at sabay ng paglipad ng isang malaking ibon. Hindi ko man nakita kung anong klaseng ibon yan. Ay alam ko naman na malaki yun gawa ng napakalakas ng pagaspas ng mga pakpak nito. Maya-maya pa ay lumakas na ang tunog noon ng ibig sabihin, mas malayo na. Doon ay tiningnan ko ang aking relo. Nakita ko ang oras na malapit na pala mag-alauna ng madaling araw. Biyernes Santo na. "Matulog ka na, Inday. Dito ka sa gitna namin ng lola mo," sabi ng nanay ni X noon. Napahiga na rin ako sa gitna nila. Si X naman ay kasama pa rin ang pinsan niya sa labas ng bahay. Inayaan ko naman siya gawa ng bihira lang naman silang magkita-kita at magtipon-tiponan. Kung kaya't hinayaan ko siyang enjoyin ang pagkakataon na yon. Total ay safe naman ako sa lugar nila. At hindi naman pabaya ang pamilya niya. Na-appreciate ko ang pagiging maalalahanin ng nanay at lola niya. Tumabi sa akin ang bunsong kapatid ni X na noon ay nasa 4 na taong gulang pa lamang. Iyakap ko ito at kaagad na din naman akong nakatulog. Kinabukasan pagkagising ko, kami na lamang ni X ang nasa banig. Hindi ko alam kung paano yun napunta sa tabi ko gawa ng nakatulog ako nung gabi na nasa baba pa ito. Napasarap ang tulog ko gawa ng napaka-presko doon. Malamig kahit walang electric fan. Kung kaya't matagal akong nagising. Pagkamulat ko ng mga mata ko ay nakita ko sila na nakaupo sa may upuan. Habang nagkakape at nagbubulungan sa pagkitwentuhan. Kagad naman akong bumati sa kanila ng magandang umaga. At matamis na mga ngiti nila ang sumalubong sa akin. Yung iba ay nakita kong suot-suot na nila ang damit na binili ko sa ukay-ukay para sa kanila. Namoy ko naman na may nag-ihaw ng tuyo noon at may sinangag pa na napakabango ng amoy na kanin nila na kung tawagin ay kamoros. Kagad naman akong nakaramdam ng gutom. 9:00 na kasi ng umaga noon. Bumangon ako at nagsipilyo ng ngipin sa kusina. At maya-maya pa'y nakisalo na rin ako sa kanila. At ayun, naparami ulit ang kain ko. Dahil sa marami kaming nag-agahan, si X naman ay mahimbing pa rin ang pagkakatulog kung kaya't hinayaan ko na lamang muna siya. Habang kumakain kami, kinausap ako ng nanay at lola ni X na kung maaari ay wag muna akong lumabas ng bahay ng araw na yon. Saka na lamang umano ako lumabas kapag Sabado de Gloria na. Patay ang Diyos ngayon, Inday. Kung kaya't malakas sa mga bumisita sa iyo karabi. Asahan din natin na babalik ang mga yun mamaya. Napatanong naman ako kung saan ang tiyuhin ni X at mga pinsan niya na lalaki nun. Sumagot naman sila na umaga pa umano umalis sa mga ito. Para bago magtanghali ay makabalik na. Pumunta umano sila sa kabilang sapa para alamin ang kaganapan doon. Nagtanong naman ako kung madalas ba na mangyari ang ganon. Ayon sa kanila,
Tuwing may buntis o hindi kaya may bagong panganak o hindi kaya may bisita sila, yun yung mga oras na ginugulo talaga umano sila noon. Mag-iisang dekada nung huli kaming inatake. Yun ay yung pinagbubuntis ko yung bunsong anak ko. Ang sagot ng tiyahin ni ex nun. Ang nanay naman ni ex ay hindi siya ginulo ng mga yon dahil doon siya tumira sa syudad noong pinagbubuntis niya pa lamang ang kanyang bunsong anak. Pero noong ipinagbubuntis niya umano si ex at ang mga sumunod dito, ay hindi hamak na pang-e-istorbo ang ginawa ng mga yon na naging sanhi ng pagkalagas ng ilan sa kanilang miyembro ng pamilya. Doon ay nanahimik ang pamilyang yon sa kabilang sapa ng medyo mahabang panahon. At ngayon lamang ulit umano ng gulo. Natatakot man ako sa pwedeng mangyari, ay mas pinili ko na lamang natatagan ng loob ko. Nagtiwala na lamang ako na hindi ako pababayaan ng pamilya nila. Mabubuti naman kasi silang tao. Lumipas sa mga oras na hindi man ako nakalabas ng bahay. Ganon din naman ang ibang pamilya ng tiyuhin ni ex. Kami mga babae ay nanatili lamang sa loob ng bahay noon, kasama ng mga bata. Hindi naman ako nakaramdam ng lungkot dahil masaya din naman silang kakwentuhan. Bago pa man nagtanghalian, nakabalik na ang mga pinsan na tiyuhin ni ex. Kasama ang asawa at mga anak ng isa niyang tiyuhin na si Raul. Sinabi ng mga ito na mainam na at magsama-sama na lamang kami sa iisang bahay para hindi na sila mag-alala mamayang gabi. Nagtanong ang lola ni ex kung ano na ang nangyayari sa kabilang sapa. Sumagot naman ang mga ito ng tahimik. Pero ramdam nila ang tensyon, ang bigat na naroroon. Kung kaya't mas pinili na nila ang umalis at nagkalap na ng mga gagamitin nila sa kanilang paghahanda para mamayang gabi. Hindi ko naman napigilan ang pag-iisip kung ano na ang pwedeng mangyari kinagabihan. Pero sinabihan nila ako na wag na ako mag-isip at i-enjoy na lamang umano ang araw na yon. At ayun, nagsimula na naman kaming maghanda na makakain para sa tanghalian hanggang gabi na. Nagluto sila ng suman na malagkit at suman na gawa sa laman ng kamoting kahoy. Nagkatay ulit sila ng 3 manok at 1 itik, kung kaya't parang hindi lang namin naramdam ang Biyernes Santo noon. Sumapit ang 3:00 ng hapon. Nagkatay sila ng 1 purong itim na baboy. Inurasyonan yon ng lola at nanay ni ex. Kaugalian nila yon bilang babaylan na mag-alay ng dugo sa kalikasan. At pagkatapos ng orasyon ay pwede na din naman itong karnihin at lutuin ayon sa aming gusto. Mabilis na lumipas ang oras. Nang magtatakip silim na ay nagtipon-tipon na kaming lahat sa loob. Hindi na rin nag-inuman pa sila ex at ang kanyang mga tiyuhin at pinsan ng hapon yon. Nagsiga na lamang sila sa 4 na sulok ng bakuran, alinsunod sa utos ng babaylan. Bago mag-6 ng gabi ay pinaglinis na ako ng katawan at pinasuot ng pulang damit. Dahil wala naman akong pulang damit, ay ang bestida na damit na lamang ng pinsan ni ex ang ipinasuot nila sa akin. Hindi na rin naman ako umarte pa at nagtiwala na lamang sa lola ni ex nun. Maaga kami naghapunan at nagtipon-tipon sa may sala. Yung sahig bago latagan ng banig, ay milatagan muna nila ng dahon ng badyang na pangontra sa aswang. Pagkatapos ay tinakpan yon ng mga karton na pinaglagyan namin ng aming mga daladala. Mabuti na lang at malaking karakon yon. At nagkataon pa na ilang piraso yun kung kaya't nasakop noon ang parte ng paglalapadan namin ng banig. Doon na kami pinaupo sa may banig. Kasama ko ang pinsan ni ex at mga bata. Sila ex naman at ang mga tiyuhin niya ay nakaupo sa may maliit na lamesa sa sala. Habang naglalaro sila ng pusoy, libangan para hindi makatulog kaagad. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng mahinang huni ng ibon.
Kasabay noon ay ang malakas na alabog sa bubong. Ramdam namin ang pag-uga ng bubong, Sir Seth. Kaagad naman nagsambit ang tiyuhin ni X na dumating na ang hinihintay naming bisita. Yung lola naman niya, paimpin na nagdasal. Maya-maya pa ay umaakto itong may dinudukot sa bulsa. Sabay-saboy sa 4 na sulok na haligi na pundasyon ng tahanan. Nang makita naman ng nanay ni X ang ginagawa ni Lola, sinabayan niya na rin ito sa pagdarasal. Gusto ko mang sabayan sila sa pagdarasal noon ay hindi ko naman alam kung ano ang dinadasal nila dahil lapin ang ginagamit nila sa pagdarasal. Hanggang sa walang ano-ano, isang malakas na paghinaan na rin namin sa may labas. Mas lalong nagtainting ang pagdarasal na animoy wala itong kapagran sa pagluhod sa harap ng altar. Maya-maya ay muling dumukot sa bulsa niya itong lola na X. Isinaburi na yon sa 4 uhip na sulok ng haligi ng tahanan. Hanggang sa may pumalahaw ng sigaw sa labas na animoy nasasaktan nun. Si X naman na imbis na naglalaro ng pusoye, kaagad na patayo at lumipat sa may banig. Pinipigilan ko naman ang pagtawa sa ginawa ni X nun. Naturinong kalalaking tao pero duwag pagdapin sa aswang. Tuloy pa rin ang pagdarasal ng babaylan. Maya-maya ay sumaboy ulit ito sa 4 na haligi. Kung ano ang isinaboy niya ay hindi namin alam dahil wala naman kaming nakikita nun. Pagkasaboy niya sa huling haligi nun, kaagad namang may humiyaw ulit ng malakas sa malilabas na tila ba nasasaktan ito ng maluba. Kasabay noon ay malakas na pag-uul mula sa labas. Yung tila ba hirap-merap ang nagmamay-ari ng boses na yon. Yung lola ni X ay patuloy pa rin sa pagdasal. Hanggang sa isang malalim na paghinga ang narinig namin sabay labas nun. Kasabay nito ay ang matinis na sigaw na tila ba naghihinabis. Maya-maya pa, ang mga malalakas na pagkampay ng pakpak ay naririnig namin na papalayo. Ilang saglit pa ay nagsinabasan na ang mga alagang aso ng tiwi ni X. Sabay-sabay nagsitahulan. Tuloy pa rin sa pagdarasal ng babayan. Makalipas ang kalahating oras ay tumayo na rin ito at naupo sa may sofa. Kaagad naman itong inabutan ng tubig ng nanay ni X. At noong nakabawi na itinamlakas, saka pa lamang siya nagkwento na napatay niya ang kapatid ng isa sa mga aswang na yon. Kinabukasan ay pinayagan na nila akong lumabas ng bahay at nakipagkwentuhan sa kanila. Ang mga tiwid naman at pinsan ni X ay pumunta sa kabilang sapa para tingnan kung ano na ang kaganapan doon. Sumama din sa kanila ang nanay ni X na. Bago magtanghalian ay nakabalik na sila. May kwento naman ng nanay ni X na napakatahimik na ng lugar. Pero ramdam niyo pa rin ang bigat ng aura sa lugar na iwan. Pero wala na siyang nararamdaman na pala ni doon. At doon ko na na-enjoy ang aming bakasyon ng walang aberya. Naging maayos ng dad hanggang sa makabalik na kami sa syudad. At magguyano na hindi ko na sinubukan pa sumama ulit sa lugar na iwan. Dahil na gustong-gusto ko pa mga tao at ang mga panawin doon. Dalang-dala na ako sa naging taranasan ko. Bago nating simulan ng kwento ito mga kagiliw. Dahil ang sabi ko, tadaan pikit din ako. At syempre itong karanasan na ito ay nangyari ng mga panahong hindi pa ako binuo ng mga magulang ko. Kahit ako, hindi ko pa narinig ang kwento nito nung lumalaki ako pero napaka-interesante ng karanasan na ito para sa akin. Sayang at hindi ko nalaman ang kwentong ito noong nabubuhay pa ang lolo at lola ko. Sana diba, lapanang ko sa kanila. Pero sa mga listeners na may edad na dyan, o baka
May alam kayo dito. Ito ay tungkol sa nawawalang baryo sa probinsya ng Antique. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Fork. Totoo kong pangalan. Bagamat sa mga panahong mababasa mo ito ay wala na si Lolo Tomas. Pero ang kanyang pagpanaw ang nabigay sa amin ng pagkakataon na isulat ang kanyang karanasan tungkol sa isang baryo. Maski kami ay hindi namin alam kung nasaan na ito. Ang kung nakala namin noon, kwentong eme-eme lamang ito ni Lolo. Sa paragam wala namang ganitong baryo kaming naabutan noon. Maski ang mga magulang namin. Pero itong si Lola at yan iba pang mga kaanak at kapatid niya na kasing henerasyon nila ay nagsasabing totoo ang baryo na yun. Lalong-lalo na ang 4 na taong pabilang sa angkan ni Lola Tomas. Ang kanyang kapatid na si Pedro, ang kanyang 2 pinsan at matalik na kaibigan na sila, Romeo at Dodoy, at ang kapatid ni Dodoy na si Ngining. Itong 5 na ito ay magkakabikip naman lang edad. Si Pedro ay 1 taon ng bata kay Lola Tomas. Yung iba hindi ko na masyadong maalala pero dahil sa maliitang agwata ng edad ng mga ito, nagkakasundo sila. Lalong-lalo na pagdating sa maraming bagay. At dahil noong kabilataan at kadalagaan nila ay silang magkakamag-anak ang bumubuo sa isang komunidad maliban pa sa pinatawag na barangay. Kaya syempre, sila na lamang din ang magkakasamang lumaki. Magkakalaro. Lagiging mas kilala ang isa't isa at nababantay ng isa't isa. Doon ka man, kahit hindi pa uso ang social media o maging ang mga gadgets nun. May mga kabataan pasaway na talagang patulad nila Lolo. Tumatakas sila. Sila-silang magkakaedad na magkapatid at magpinsan na kung saan-saan na pupupunta nun. Sa mga piyesta, sa perya, asiyahan. Minsan na nga daw silang nakisalo sa mga handaan kagaya ng kasal type hindi nila kamag-anak yung kinasal. Basta magsuot ka lang ng maayos na damit, tapos ay makisaya ka lang at pag tinanong ka, sabihin mo lang na kamag-anak ka ni ganito ganon. Hindi ka na aanuhin. Tapos sa probinsya naman ng mga kapanahunan ni Lolo, garanti talaga pag may kasal. Walang head down to hindi limitado ang pagkain. Yung parang buong barangay kayang pakainin nun. Paano ba naman ay halos lahat ng kamag-anak ng babae at lalaki? Nagpapatumba ng kanilang mga alagang hayop para katayin at fituin. Tapos ang pwestuhan madalas ng reception o kainan, hindi malapad ang lupa ng ikarasan. Sa may palayan, o di kaya sa plaza daganapin. Di ba, sosyal? Subali ay anywhere. Madako na tayo sa karanasan na ito nila Lolo. Malapit ito. Sa kilalang Bugang River. Malain ang oras bago magkapiklan. Alam din ng mga taga-Antique. Pero ng mga panahon na yon ay hindi pa tourist spot itong Ilog Meco pero maganda na umano rito. Laligo umano sila doon dahil may binisipa silang mga kaibigan. Malawak ang ilog na ito. Bali umakit sila sa puno, tatawid sa sanga, tapos ay tapalan sa ilog na yon. Nag-enjoy sila at natapos sila doon ng mga bago magtanghali. Sa kasilan ng halian at nagpaalam ng uuwi. Lalakarin lamang kasi nila ito. Naaabot din ng 2 hanggang 3 oras bago sila makarating sa baryo nila. Maliban na naman kung may sasakyang magmamadandang loob lang magpasakay sa kanila. Noong palis na sila ay bigla namang dumating ang 2 kaibigan ng kaibigan nila. Subali-baliban sa kanilang 5 at sa may-ari ng bahay na kaibigan nila na tawagin na lamang natin sa pangalan Estong, ay dumating pa ang mga kaibigan kong sila Limuel at Josie. Madugdog ko lamang para sa mga magtatanong. Si Estong ay ang dating kabarangay nila Lolo. Matalik na kaibigan din pero
Lumipat ito malapit na din sa Bugam River. Etong dalawang kaibigan na naman ay mga baguing ang kakilala. Miyaya nila Limuel at Josie sila Stone na mamasyal umano sa Blet noon doon sa baryo nila. Tamang-tama umano at may mga kasama si Stone. Sina Lolo. Mas marami, mas maganda. Tandang-tanda ni Lolo na maganda ang ngisi ng magkaibigan noon na hindi mawawari kung nasasabik ba sila na makilala sina Lolo noon. Nadapininan pa sila Lolo at ang mga pinsan at kapatid niya. At ang panggipin ng magkaibigan na merong kinakatay na baboy sa mismong bahay nila. Hindi na sila nagdalawang isip na sumama. Ito din ang kauna-unahang beses na sumama sa Stone sa barya ng dalawa. Dumaan sila sa daang lihis sa pinakakalsada. Masukal, maraming mga niyog, mga palma at mga anahaw. Hindi na nila alam nun. Nakairamili ko, kaliwa kanan. Wala namang masasabing trailing na daalan talaga ng tao. Basta may mga parte na basa ang lupa. Hanggang sa makaraping nila sila dito sa baryo nito. Manghang-mangha sila Lolo noon sa kadahilanang hindi mo talaga malalamang may baryong ganito doon sa lugar. Para bang komunidad na may sariling buhay. Pagkabungad mo pa lamang sa lugar ay napapalibutan ito ng mga mayayabong na mga palma at anahaw. Mapuno din sa loob nun. Sa gilid ay mga kangkungan. Pero sa hindi karayuan ay may mga makikita ka ng mga taong naglalakad. Mga bata. Sobrang ganda ng paligid. Masaya ang mga tao at wala kang makikitang kahina-hinara. Dumiretso sila sa tinuturo nila Limuel at Josie. Masaya sa baryo na yon. Mga nagtatawa ng mga matatanda. Mga lalaki na parang nagtutuluan sa kung ano man ang mga ginagawa at pinupupok nila sa kanilang lugar. Tinanong nila Lolo ang pangalan ng baryo. Sinabi naman umano ito ni Limuel at Josie pero sa hindi nila maipaliwanag, hindi maalala nila Lolo ang pangalan ng baryo na ito. Buhay pa ang baboy nung binitbit ng mga taong kakatay. Sanay na sanay sila Lolo na nasa harapan ng kinakatay na hayop na yun. Papaambing, baka pato, baboy. Kaya dapat walang problema kung manunood sila nun pero pila ba may kakaiba sa pagkatay na yun? Unang-una ay napa-awirdo ng baboy. Nung bimala umano ito na nakatali. Umiiyak nito. Hindi ito nagwawala. Ang dami umano nitong luha tapos isa-isa silang pinipilan na para bang may gustong sabihin na. Nung igala ito ay merong itinapan na dahon sa bandang leeg kung saan ito gimilitan. At nung bago pa ito hiwaan ng leeg, ay bigla umanong pumihit ang leeg nito. Padiretso sa kanila. Titig na tipig umano ng hindi maganda sa kanila ang baboy. Napakarami umano itong luha sa mga mata. Nung gimilitan na ito, umiyak ito. Na parang hindi iyak na galing sa isang baboy. Tapos na pumikit mela. Pagkatapos ay bigyan na lamang itong namutla at nawala na ng buhay. Pila kinirabutan sila Lolo sa nangyari sa kinapay na baboy pero ayon. Nung magsimula ng magluto pagkatapos nun, etong kapatid ni Dodoy na si Nining na mahilig talaga magluto ay naglakad-lakad siya para manood sa mga taong nagluluto nun samantalang sila Lolo. Nakikipagbanding sa mga kaibigan nila na kumakanta-kanta pa at nagtutugtog ng gitara. Leron umanong napansin si Nining nun na para bang may mali sa parte ng baboy. Sa pagkakaalam niya kasi ay walang buo ang baboy. Pero ang ipinagtataka niya,
Merong isang lagayan doon na may nakahalong buhok na itim, na makapal-kapal pa. Tapos may mga hindi mo maipaliwanag na mga parte na, mo talagang hindi sa baboy. Yung balat, yung parang braso ng tao. Tsaka sa iisang baboy. Bakit ang dami naman atang balde na may lamang karne, di ba? At isa pa, iba ang dami at langsa ng dugo na naaamoy ni Nininggon. Maya-maya umano ay merong umakbay kay Nining. Isang babaeng parang kaedad na ng nanay niya. Sinabihan siya na enjoy na muna at nakipagsayahan kila Lolo gawa ng baka babangga siya ng mga nagkakatay at mga nagluluto. Pumunta naman din si Nining kila Lolo at nakipagkantahan yon. Siya lamang ang babae doon. Pero okay na. Maya-maya pa, unti-unti nang naluluto isa-isa ang ulam. Gawa nang naamoy na nila Lolo ang mechado, adobo, afritada at nilaga. Paunti-unti. Hanggang sa nakita nilang hinahango na ng paunti-unti ding sa kani-kanilang kaldero ang mga pagkain na iwan. Ano na parang okasyon? Panong umano ni Estong sa mga kaibigan nila. Nagkapinginan muna si Rimuel at Josie bago nagsalita si Josie na, marami nang nahuli ang mga matatanda sa lugar namin ng mga dapat katayin. Sabay pinginan nilang muling dalawa na pira ba? Sila lamang umano nagkakaintindihan. Matapos noon ay kumain na lamang sila ng kumain. Napakasarap umano, sabi ni Lolo. Hindi na niya alam kung alin ang pinagkakakain niya pero minsan ay wala siyang napikmang ganung kasarap sa kahit na saang piestahan niya napuntahan. Kahit umano ang boy ng karne, pag nasisimot niya ay nakakalaway. Parang nakalimutan naman ni Lolo noon na magganin dahil halos isubsob na niyang lahat ang nguso nila sa mga ulam na nakahain sa harapan nila. Bundat na bundat umano sila Lolo noon matapos ang pagkain. Parang naimpatyo pala siya kaya naman pinaghaiman sila ng tiyaan ng mga tagaron. Tawang-tawa pa mga matatanda habang sinasabi kina Lolo na, "Reno kayo nakakain ng ganyan, no? Gusto niyo ba ulit sa susunod?" Kaso ang sulod na pagkain ng danyan medyo gabi-gabi na eh. Mas masarap lutuin doon. Tas marami. Salo-salo na yan eh. Namilog ang mga mata nila Lolo. Bakit po? Bakit parang laging piyesta sa inyo? Tanong pa ni Pedro. Tunipig umano ang isa sa matanda kila Lolo. Isa-isa silang tiningnan. Bago ito sumagot ng mga katadang, "Iba kasan sinasampa namin Diyos dito iyo. Hindi madamot ang Diyos namin. Dinibigay ang gusto namin. Basta sumamba lamang kami sa Kanya. Labubuhay kami ng matader. Nakakakain kami ng maayos. Papapakalakas namin." Sabay singot ito sa hangin at tingin sa taas. Matagal umano itong nakatipig dun sabay muling yimuo at tumingin kila Lolo. Magtapago ng araw maya-maya. Umuwi na kayo at mukhang malayo-layo pa ang tirahan nyo. Basta, bumalik lang kayo dito kung kailan nyo gusto. Andyan naman sa Limuel at Josie. Magpapakita lang kung kailangan nyo. Doon na nagpaalam sila Lolo. Maayos naman silang hinatid bila Limuel at Josie hanggang labasan. Pagkatapos ay nablakad na sila sa kalsada hanggang sa makauwi na. Hindi makakalimutan nila Lolo ang lasa at amoy ng kanilang kinain noong araw na yon. Natira ba kahit sa panaginip ay naaalala nila ito. Makalipas ang ilang araw ay naging normal naman ang lahat. Hindi pa nila maisingit ang muling pagbabalik sa baryo na yon. Marami din kasi silang pinagkakaabalan at minsan lang din karada sila kung makatakas para sa ganong klaseng gala. Pero may mga gabi umano na magigising si Lolo at naglalaway. At ang huli niyang naaalala
ay napapanaginipan niya yung kinain nila sa baryo na yon. Uwitin mo ang lasa. Nalalasa ni Lolo sa panaginip niya. Lingid sa kaalaman ni Lolo, ay ganun na din ang nararanasan ng mga pinsan at kapatid niya. Kaya halos lahat sila gustong gusto na makabalik doon. Hanggang sa isang araw, isa sa mga kamag-anak ng nanay ni Istong ang nagsabi na may sakit umano si Istong. Pero pagaling na ito. Dito ay nagkaroon ng rason sila Lolo na muling bumalit. Pinayag din naman sila noon. Pagkarating nila kila Istong, pila namumutla si Istong noon na nananalayat. Namumutla. Gawa na maaga pa sila doon ay naabutan nila nagpapaaraw ito. Sabi ng kanyang ina, nawalan lamang ng gana si Istong at madalas ay sumakit ang tiyan. Kaya nagkakadanan. Pero paunti-unti naman nung nanunumbalik ang dating ng gana sa pagkain. Pinag-almusal sila ng nanay ni Istong. At matapos nilang makakain ay nagkaroon sila ng oras na sila lang magkakaibigan. Bitin na nagkaroon ng pagkakataon na magsalita si Istong. At ayon sa kanya, magmula umano nang nakakain siya sa lugar ni Limuel at Josie, ay halos mawalan na umano ng gana si Istong sa pagkain niluluto ng kanyang mga magulang. Hinahanap-hanap lang niya ang luto sa baryo na iwan. Gusto na umano niyang kausapin ng mga magulang na kung pwede ay doon manirahan pag nagtagal pero hindi pa siya nagkaroon ng pagkakatawan. Ang pakiramdam ni Istong sa pagkain ay kaparehas na kaparehas umano nang nararamdaman nila Lolo. Maliban na lamang sa pila ba na sobrahan sa paghahanap si Istong sa pagkain na yon, dun sa baryo na yon. Habang ikinikwento ni Istong yon, napansin nila Lolo silang lahat. Nag-glide away. Na tila nalalasahan na naman nila ang ulam sa baryo. Kaya naman tila nananabik sila lang sabihin ni Istong na nagpakita umano sila Limuel at Josie yon. Minsan bumisita sa kanila. Sinabi nilang sa araw ng Biyernes umano yung gabing tinutukoy nila na may salo-salo. At muling magkakaroon ng kakayan at handaan na mas doble pa ang putahe sa una nilang napikman. Tila ba mga lulong sa bawal na damot na napaisip sila Lolo na kailangan nilang pumunta. Kahit sa anong paraan. Kaya naman ang naisip nilang idahidan ay kung sakit ni Istong. Naisip pa nila na kahit magaling na ito ay idadahilan nila si Istong na malala ang kalagayan at sasamahan nila. At sa belok nila, pinaya din sila nun. Alas 4 dapat ay uwian ni na Lolo sa eskwela. Pero alas 2 pa lamang ay hindi na sila pumasok para naman may oras pa sila para maglakad papunta sa lugar na yon. Hindi pa uso o hindi pa ganun ka-importante ang edukasyon nun. Kaya walang kaso sa mga magulang nila. Agarating nila pila Istong. Kita nila na presko ng mukha ng kaibigan. Mga ilang minuto matapos nilang makarating, ay siyam-siyalpot naman nila Limuel at Josie. Niyaya na silang pumunta doon. Yung paraan ng paglalakad nila papunta sa baryo na ito, para bang kabisad nila ang daan. Makikita na lamang nila ang sarili nila na nauuna kila Limuel at Josie. Kahit na wala silang trail na nakitipa nun. Hanggang sa muli, napanawan nila ang kanilang sarili na nakaharap na sa mismong baryo na ito. Pumasok sila pero ang medyo nakapagtataka lang. Walang mga banderitas. Wala masyadong kasiyano inuman na masasabi mong may nangyayaring okasyon. Parang normal pa rin. Maliban na lamang talaga sa paggabi na. Wala nang nagtatawanan sa labas ng bahay. Walang nagtatrabaho o nagpupukpok. Tila ba may kanya-kanya ng buhay sa kani-kanilang bahay ang nasa baryo.
At kada kabayan nun, may nakasinding apoy sa nabas. Habang papunta sila kila Limuel at Josie, nagulat sila nang may lumagpas sa kanila ng mga babaeng parang pira-pira kumadilakad. Nasa 6 na babae yun. Mabibilis. Kahit na ang tigdalawa sa kanila ay nagtutunuran sa pagbitbit ng mabigat at malalaking tawa. Gusto pa sana o manong tumulong nila lolo noon kaso ang bilis na mga babae. Parang minanilamang nila ang bigat ng mga awa na yun. Nang makarapin sila doon, nagulat sila. Bukod sa kanilang grupo ay meron pa silang nakasamang 3 mga kaidaran din nila. 1 babae, 2 lalaki. Magkakapatid man na yun, nakaibigan din nila Limuel at Josie. Pagkaraping nila doon ay may mga konting pagkain na. Nagkakasiyahan ng ibang mga matatanda. Ang bulong nila Limuel at Josie ay maya-maya pa umano ang pinakapagkain. Mapapadali ng pagkatay. Buhay pa kasi umano ang mga kakakainan. Siguradong magugutom sila lolo kaya kung gusto nila ay kumain at uminom na lamang sila ng lahat na nasa hapag. Masasarap naman yan. Ay pabilis matunaw sa tiyan. Nakanipi pa ang mga ito habang sinasabi yon. Patuloy ang kwentuhan hanggang sa makilala na rin nila ng maigi ang 3 kaidaran nilang magkakapatid na sina Lupe, Ikot, at Pino. Hanggang sa palitali na nilang nilantaan ng mga naunang nakahain na pagkain na isinerve para sa kanila. At mga ihumin na talagang milatad doon sa kanilang kainan. Lahat sila ay tunikim ng pagkain na yon. Maliban kina Lolo, Apistong. Sa kadahilan ng bukod sa busog pa ang dalawa, ay hinihintay talaga umano nila yung pinakaputahe. Dahil piyak, ay mas mapapalaban sila doon. Hay naman sa mga kaibigan nila ay masarap ang pinapapak nilang pagkain nun. Ang pagiging matakaw nila lolo noon sa kapatayin putahe sa gabi. Ang siyang nadligtas sa kanila noong gabi niyon. Bago pa tuluyang lamunin ng birim ang buong paligid ay napansin nila Lolo Apistong ang isa-isang pagpikit ng pila inaantok na mga kasama nila. Bigla kasing natahimik ang usapan at hindi na makausap ng maayos sa mga kasama nila noon. Sinubukan pang magkwento ni Lolo pero napansin niya na yung 3 mga bago nilang kakilala na nauna sa kanila. Bagsak na. As in nakahiga na sa lamesa at lupaypay ang ulo. Samantalang ang mga kaibigan naman nila, Leestong, ay unti-unti na ring nawawala sa wisyo na akala mo mga lasing. Maliban kina Limuel at Josie na gising na gising at tinipitidan silang dalawa. Maya-maya pa ay kinalabip ni Estong si Lolo at sinabihang umuwi muna sila noon. Hindi pa sala sasama si Lolo pero nang tuhurin siya ni Estong ay tila ba alam niyang may mahalagang sasabihin ng kaibigan. Tomas, pansin mo? Parang may mali. Bakit lasing na yung mga kasama natin eh? Hindi naman alak yung pinainom sa atin, di ba? Sambik pa. Ayon pa kay Estong. Kinukutuban umano siya gawa nun. Bukod sa kanilang dalawa ni Lolo, si Limuel at Josie ay hindi din kumarim. Hindi kaya may mali sa pinakain ng mga kasama nila. Sa puntong ito, bumalik na sila gawa ng pinipipigan sila ni Limuel at Josie. Na para bang nagtatanong ang mata ng mga ito. Nang makaupo ay inapakan ni Estong si Lolo at pagkatipig ni Lolo sa kanya. Nangang nalumbaba na ito sa lamesa na pila antok-mantok. Muling inapakan ni Estong si Lolo at doon na pila na intindihan ni Lolo
ang ibig sabihin ni Stonan. Maya-maya ay sumandal na rin si Lolo sa may upuan. Mabuti na lamang Farada at hindi nahahalata ni Limuel na hindi sila kumain nun. Nung makita ni Lolo si Istom na paarte-arting bumagsak sa may lamesa, ay pumikip pa rin siya sa kinauupuan. Hindi pala inom si Lolo, pero yung pwesting niya mayon ay ginagawa niya sa kanyang tatay kapag nakakatulog sa inuman. Idang minuto pa man na siyang nasa danong pwesto nang makarinig sila ng buluman. Bagsak na. Tunog na. Ayusin niyo na yung pwesto ng mga yan. Nagtawanan pa ang mga ito at nang walang nabising kila Lolo ay saka na lumakas sa mga salita. Tiba-tiba na naman tayo nito. Mabaling ka na itong mga anak ko sa paghahanap ng pagkain eh. Unahin niyo yung unang 3 dumating kasi baka mabising yung mga yan. Ayusin niyo na yung apo yan. Yung kawa, yung tubig. Simulan niyo na rin ang ritual. Ramdam ni Lolo na binuhat sila ng mga kalalakihan. Kalalakihang madulas ang katawan. Amoy lumot ang balat. At sa bawat paghinga ng mga ito ay sumisingaw ang nabubulok na amoy. Natira ba walang sipilyo? Matapos makaain ng ilang nabubulok na karne. Naramdaman ni Lolo na isa-isa silang sinandal at pinatong sa mga uhay ng palay na siyang prakapat ng lupang may huay. Itong uhay ng palay ay kinukuha at nilipat doon para gawin pamapoy sa mga kahoy. Hindi kalaunan ay unti-unti na naramdaman ni Lolo ang init na nanggagaling sa sindihang apoy na yon. Idinilat ng onti ni Lolo ang mga mata. Nakita niyang magkakabikip at patong-patong sila lahat sa iisang pwesto lang. Umuusok na rin ang kahawanan. Nasigurado siyang may lamang tubig. Maya-maya pa ay may binuhat sila na isa sa kanila. Yung kakapilala pa lamang nilang magkakapatid na kung hindi nagkakamali si Lolo, yun ay si Pino. Wala pa rin itong kamalay-malay. Binuhat ito ng 3 tao sa paraang nakahiga ito, nakaarat. At ang likod nito ay naroroon ng mga palad nila na parang imiaalay nila yon. Meron silang mga binabanggit na mga kataga na hindi maintindihan ni Lolo na umabot ng ilang minuto. Sabay-sabay ang mga naroroon sa mga katagang binabanggit. Hanggang sa mangyari ang hindi inaasahan ni Lolo noon. Napapikip na lamang umano siya ng hubaran nila si Pino at hinagis sa umuusok na kawa. Pagkabilat ni Lolo ay nakita niyang nagwawala pa ito. Na pila gustong makaalis sa kawa pero tila ba wala itong lakas. Pero ang ipinagtataka ng Lolo imbis na sigaw ng tao ang kanyang naririnig ay iyak ng baboy. Pero sigurado siya na si Kimay ang dahil tumayo pa ito sa kawa at nagwawala nun. Makalipas ang ilang segundo sa patuloy na pagsasalita ng mga naroroon, ng Pilar Dasal, ay nawala na ang pagwawala ni Tino at nang haluin na nila ito sa kawa. Sa maniwala man tayo o sa hindi, isa na itong baboy. Buong baboy, matina, niyaga at wala ng buhay. Tagaktakang pawis ni tatay at maninimig pa noon pero pinipigilan niya daw ng mamaya ay mapansin siya at siya ang isunod. Binuhat muli umano ito ng mga taong naroroon. Parang hindi nasusunog o napapaso ang may hawak doon sa bago hangong katawan. Larinig pa lang sila binang siguro ang pinakapinuno ang mga katadal. Pira-pirasuin nyo na yan. Simulan nyo nang lutuin.
Marami pang kasunod. Tadaktak ang pawis ni Lolo noon. Hindi niya alam pero imbis na matakot ay mas gusto niyang gumawa ng paraan para mailigtas sa mga kasamahan. At wala nang mabiktima pa. Nagkakantsawan at hiyawan ng mga naroroon habang naririnig ni Lolo ang mga tunog ng pagtapyas ng mga karle na nanggaling sa hilangong katawan. Ginawang oportunidad ni Lolo ang pag-iinay na yun para tawagin si Stone. Na pagkatawag niya, gumalaw ng konti. Pinilit nila Lolo na disingin ng mga katabi nila. Inalog-alog. Siniko-siko nila sila Pedro at Dodri pero parang bigat na bigat ang katawan nila noon. Hanggang sa kinurot ni Lolo sa Pedro sa may bandang singit. At doon na nakadalaw ang kapatid pero hindi agad nakasigawa. Na muli itong kinurot ni Lolo. Mapapabangon sana ito pero bigla siyang niyakap ni Lolo at binuluman. Huwag kang maingay, Pedro. Kung ayaw mong maging baboy. Tinuro ni Lolo sa kapatid niya ang mga walang malay na mga katawan ng kasama nila. At pagkatapos noon ay tinuro niya naman ang kawa na umuusplan. Isang bulong ang narinig ni Pedro mula kay Lolo. Aswal. Patuon ay naintindihan na ni Pedro ang kanyang kapatid. Sa gitna ng mga matang nakatitig sa kinaatay na baboy, ay pila ba nakalimutan sila sa lit ng mga tao doon. Buod kasi sa hinahandam yulutuin ng katawan mayon. Sa may hilaw na karne ay tira ba may mga kumukurot-kurot at pinipikman ito. Kumulong ng dahan-dahan sila Lolo, Estong at Pedro. Gumapang papunta sa likuran ng isang balon. Kung saan madamo. Nagtago sa likod ng uhay ng mga palay. Amas, apanin iba? Talong ni Estong. Sabi ni Lolo ay may isa umanong tailang nakalabas sa kanila. At ang dalawa ay magbabantay sa mga walang malay. Sa uli, napili nila si Estong ang lalabas nun. Siyempre, paglabas niya sa baryo mayon, ay papano ay alam o kabisado niya yung lugar. Samantalang sila Lolo na mga nakamag-anakan niya ang halos lahat ng napira. Sa swerte nila, ay pinabawalan sarado ang mga kabahayan. Pumasok sila sa pinakamalapit sa pwesto, habang si Estong ay lumabas. At sa isa pang swerte ay may mga nakita silang palibunggan. Yung mga medyo malaki-laking itak. Sinukbit nila yan. Babalik na sana sila doon sa mga uhay ng palay nang makarinig sila ng sigaw. Kulang yung mga ulam! Dito na natagulo. Napamura sila Lolo at dabli-dadling gumapang palabas ng bahay. Hanapin nyo! Hanapin niya yung tatlo! Tumakbo sila Lolo ron. Naghanap ng pwedeng pagtataguan. Nang magsikakbuhan ang mga nilalang na yon, nahanapin sila. Isinubsob nila ang kanilang mga sarili sa isang silo. Gumapang sila ba? Nakarinig sila ng mga yabag ng mga tumatakbo. Bukod sa mga yabag sa lupa, may mga gapan pa sa mga bubong. Hindi tayo pwedeng magpadalito, Pedro. Makikita tayo. Nakita ni Lolo na iniisa-isa pati ang silong nan. Kaya naman gumapan muli sila sa kabilang parte ng bahay kung saan wala ang mga ito. Dumiretso sila sa bandang pababa ng kangkungan. Kahit nasa gilid na sila ng baryo na pwede na silang tumakas ay hindi nila madawa. Dahil hindi nila pwedeng iwanan ang mga kasama nila. Malapili silang nakahidra sa kangkungan. Habang ang mga nilalaw sa baryo na yan ay ini-isa-isa ang mga kabayan. Paano kung nakataas na ang mga yung palabas?
may magkaroon ng ganoong katanungan na ay adab tinawag ng parang pinuno nila si Lemuel at Josie. Kailangan umano nilang lumabas ng baryo para hanapin sila lolo sakaling nakatakas man. Nang makalis na ang magkapatid na Lemuel at Josie, saka nag-utos ang pinuno ng baryo na ituloy na ang ritual. Ilatad na ang nakatay sa may lutuan. Gutom na sila at simulan na muli ang ritual pagtatapos na. Para maluto na ang dapat maluto. Nang marinig yun nila lolo ay nag-isip pa sila. Muling bumalik doon sa kawa ang mga milalaw. Sisimulan na ulit nila ang ritual. Kaya ang ginawa ni lolo noon, yung mga naiwang apuyan sa bawat kabayan. Naghiwalay sila ng kanyang kapatid at mula sa dulo ay inisa-isa nilang kinuha ang mga kahoy sa apuyan na iwan. Habang abala ang lahat sa ritual, ay binato nila ng apoy isa-isa ang bawat kabayan. Hanggang sa bago pa man matapos ang ritual at maitapon ng sumunod na kasama nila sa kawa, ay lumaki na at natupok na ng apoy ang ibang mga kubo na. Para umanong mga action start sila lola noon. Sabay tumakbo sila at gumapan muli sa gilid ng kangkuman. At nang magkagulo, dahan-dahan silang gumapan palapit sa mga walang malay nilang mga kasama. Tumatakbo silang magkapatid habang hawak-hawak ang itak. Pinilit nilang disini ng mga kasama pero bago pa man tunuyang makabangon ng lahat, mga anyil ang mga narinig nila. Nakapayo hindi kalayuan. Habang pinalilibutan ng mga nilalang sila lolo. Piva ba nagulat din sila sa nangyari na? Ang ginawa nila Lolo at Pedro ay hinarangan nila ang mga kakagising pa lamang na mga kasama. Nang atutok ang mga patalim sa bawat lalapit. Alam nila Lolo noon na wala silang kalaban-laban sa mga ito. Pero bago pa man sumugod ang lahat, isang malakas na putok ng baril ang nagpatigil sa lahat noon. Sa buhana ng baryo, papalapit ang maraming mga tao. Na unang naglalakad sila Lemuel at Josie na nakatali noon. Habang hawak-hawak ito ng dalawang palalakihan. At si Estong naman ay naglalakad katabi ang kanyang tiyo na may dalang baril. Sa dose-dosenang pumasok doon. 5 sa kanilang armado. Ang galing din ang pagtatago ng baryo niya, no? Kung hindi pa nagkaroon ng apoy, hindi pa namin matutintun to. Ililigaw pa kami ng mga batang humahabol sa pamangking ko sa Estong. Matagal na namin hinahanap ang lugar niyo. Madami nang nawawalang mga tao sa lugar namin na hindi nakikita. May kinalaman ba kayo? Umangi lamang ang mga nilalaw. Maya-maya pa ay biglang sumunpot ang pinuno ng mga aswang sa gilid ni Lolo at hinatak sa leeg si Nining. Pero bago pa man ito gumawa ng kuwalo, ay pinutukan ng mga kalalakihan si Lemuel at Josie. Sige, ituloy mo lang kahayupan mo. Itutumba namin tong dalawang to. Humiyaw ang mga nilalang. Ang dalawang to, kapalit na mga bilihab nyo. Lalong nagwala ang mga nilalang na yon pero umatras sila palayo sa pwesto ni Lolo. Siya lamang lapit na mga tao kina Lolo noon. At sa isang iglap ay nagpalit sila ng pwesto. Kasama na nila Lolo ang mga tao samantalang si Lemuel at Josie ay kasama na ng mga kauri nila. Sa kalagitnaan ng pagtupok ng apoy sa mga kabarian sa baryo, unti-unti bing nablaho ang mga nilalang na yon. Hanggang sa natupok ng lahat ng nasusunog, kabilang na yung karmeng kinatay nila na natayo ng apoy. Nasunog na rin yon.
Lumabas na rin sila sa baryo na yon at dumiretso sila sa may barangay. Doon ay sinalubong sila lolo ng kanyang mga magulang. Napag-alaman pala nila ng hapon pa lamang na matagal lang magaling si Estong. Nawala itong sakit. Kaya naisip nila na puntahan o hulihin sila lolo kung anong ginagawa nilang kalokohan nun. Pero napag-alaman din nila na nawawala nga ang magkakaibigan dahil mismong ang mga magulang ni Estong ay walang taidi-idea kung saan sila pumunta. Maliban sa sumama sila kila Lemuel at Josie. Naghanap sila ng naghanap nun. Hanggang sa abutan na sila ng gabi. Doon na sila humingi ng tulong sa tiyo ni Estong at sa iba pang kalalakihan dun sa lugar. Nang muli silang maghanap, lung gabing yon, ay may natanaw na silang usok at lang hanapin nila kung saan nang gagaling yon. Tingnan nila na salubong si Estong na tumatakbo at ila nawawala. At sa ulahan lamang ni Estong ay may 2 aninong palapit sa kanya. Na-order umanamila sila Lemuel at Josie na sumusunod dito kay Estong. At yun na ba, nang mahuli ay tinali nila ang mga ito. Nagbabago-bago pa umano ng anyo ang dalawa. Tinutubuan ng balahibo. Nag-aangiri na parang aso. Pero hindi nila ito pinakawalan. Hanggang sa makarapin na nga sila sa nasabing baryo na yon. At yun na ang nangyari. Maalipas ng 1 araw na trauma. 1 araw na pagkatulala nila lolo at ng mga naging biktima. Lalo na sa mga magulang ni Pino sa pagkawala ng isa sa kanilang anak. Ayun na. Maalipas ng 1 araw ay nabalitaan na lamang nila na hindi na umano nila mahanap ang baryo. Para doon kung hindi lang nagkausok o nagkaapoy ay hindi naman din talaga nila matutuntin yon. Pita na kumalat ang kwento tungkol sa nawanang baryo doon sa parte ng Ampike. Maraming mga kabinataan ang hindi pinapalabas ng kanilang mga maguyaw. At kapag may mga hindi gaanong kilalang tao ay kinikira ng maigi bago magtiwala. Pero hindi umano nawala ang mga balitang may mga tao pa rin biglang nawawala sa lugar na yon. At hindi maaalis ang posibilidad na ang mga nilalang sa nawawanang baryo na yon ang may kinalaman. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.